kami ngayon. Magta-try kami ng bangka papuntang Bambang. Tara, samahan niyo kami. Sa aming paglalakbay, kami ay naghahanap ng mga estudyante at mga nagtatrabaho upang tanungin kung may alam ba sila sa feminism. Isang kilusan na patuloy na lumalaban para sa pantay na karapatan ng kababaihan. Hindi ito simpleng konsepto, kundi isang advokasiyang naglalayong alisin ang diskriminasyon at palakasin ang boses ng bawat babae. Sa pamamagitan ng mga panayam na aming ginawa, natuklasan namin ng iba't ibang pananaw at pag-unawa tungkol sa ideya ng feminism mula sa mga tao mula sa iba't ibang larangan ng buhay. Ang kanilang mga saloobin ay sumasalamin sa patuloy na laban para sa pagkakapantay-pantay at pagbibigay halaga sa papel ng kababaihan sa lipunan. Bilang coach po and isa na rin pong basketball player, ano po yung mga pananaw nyo sa mga kababaihan na naglalaro na ngayon ng mga basketball po? Magandang tanghali sa inyo. Bilang coach naman ay, ang basketball naman ay pwede rin sa babae. Dito makikita talaga yung tinatawag na gender equality. At ang habol natin sa laro na to ay yung tinatawag na total development, na kung saan lahat ng components like emotional, physical, spiritual, social ay nade-develop dito. At yung development na yon ay mas maganda ay nakukuha rin ng babae. Siyempre, enjoyment din para sa mga babae. Thank you po. Aming sunod na nakapanayam ay isang babaeng traffic enforcer. Yung pong sariling perspektibo, bakit mahalaga po ang pagkakapantay-pantay ng bawat gender sa isa pong lipunan, lalong-lalo na po sa trabahong pinapalibutan po ng mga lalaki? Mahalaga rin kasi ang babae kasi minsan may babaeng nadidisgrasya na hindi pwedeng anuhan ng lalaki. Kailangan ng babae. Kaya kailangan din ng babae kahit trabaho ng lalaki. Kailangan may babae din sa trabaho ng lalaki. At meron din naman trabaho ang lalaki na ang trabaho ng babae hindi kaya ng lalaki, babae lang makakakaya. Ang daan tungo sa tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian ay nananatiling mahaba at pabago-bago, lalo na pagdating sa lahat ng mga paraan ng pag-intersect ng kasarian sa lahi, uri at sexualidad. Ngunit ngayon, ang maimpluwensyang boses ng babae ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay patungo sa tamang direksyon. Ngayon, nandito po kami sa police station at may interviewin po kaming mga kababaihang polis. At alamin po natin ang kanilang mga karanasan sa trabahong ito. Kaya tara! Sinasabi po nila na pantrabaho lalaki lang. So, need po namin ng statement. Documentary. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Police Corporal Brilliance Reyes, ang takapatunay ng kapulisan at komunidad dito po sa ating bayan, sa bayan ng Boca. Motivation course po ba kayo para sa mga babaeng nagtatrabaho as a police? Wala namang motivation, pero siguro just by simply looking at us, kami, masurvive namin dito klaseng environment. Ibig sabihin, pagkaya namin, kaya nyo din. Thank you po. So, makikilala mo ba ako? Hindi na. Nung napatanong na to, nung nakaraan sumagot sa akin to, ngayon, diretso na. Sanay na. Kuya, di pa ako nakakasama. Pwede pong matanong yung pangalan nyo? I'm Jovan Timayong sa BGMP po. And, so, yung tanong po is, sa iyong sariling perspektibo, bilang lalaki, bakit mahalaga ang pagkakapantay-pantay ng bawat gender sa isang lipunan, lalo na sa trabahong pinapalibutan ng mga lalaki? mahalaga bilang lalaki,
pinakamahalaga po yung pagkapantay-pantay sa kahit saan larangan ng lipunan, sa trabaho man o sa saan lugar man, para maiwasan yung hidwaan o hindi pagkakaintindihan ng mga tao at maging produktibo yung mga lahat ng gawain po. Thank you po. Thank you po. Pwede po bang matanong kung ano po yung pangalan nyo? I'm a shipman Ariak Line A from Dr. Yangas Colleges po. Okay, so meron po kaming 5 questions. And yung first question po is, ano ang feminism para sa'yo? Para sa akin, ang feminism ay naglalayon isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lahat ng aspeto ng lipunan. Okay, so second po is, sa tingin mo, mahalaga ba ang feminism? Bakit? Yes, kasi dahil naitataguyod dito ang karapatang pantao, especially sa mga kababaihan at kalalakihan din. And then next is, may epekto ba ang feminism sa buhay mo bilang estudyante? Yes, dahil tinutulad din itong pahalagahan ang pantay na karapatan sa loob at labas ng paaralan. Okay. Ano ang tingin mo sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan? Sa tingin ko, ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan ay parehong may karapatan sa sarili nating lipunan. And last question po is, sa palagay mo, ano ang pwedeng gawin ng mga estudyante para suportahan ang feminism? Para sa akin, sa palagay ko is nararapat na igalang at bigyan ng respeto ang bawat isa. Thank you po. Magandang hapon po. Pwede po ba magtanong sa inyo about sa feminism? Yes, sure. Sa inyong karanasan, napag-usapan na ba ang feminism sa paaralan, trabaho o sa inyong tahanan? Madalas na pag-uusapan sa trabaho. Bakit po? Kasi sa trabaho namin, sa social namin, yung competitiveness ng men and women, madalas namin silang, actually hindi naman pinagtatalunan, na pag-uusapan. Pangalawa tanong, may kakilala ka bang feminist na tao na sumusuporta sa feminism? Ano ang pananaw mo sa kanila? Actually, myself, naniniwala ako doon, and then meron ako mga katrabaho na sumusuporta sa feminist. Familiar ba sa inyong salitang feminism? Familiar naman siya. Uling tanong po, sa iyong sariling perspektibo bilang babae, bakit mahalaga ang pagkapantay-pantay ng bawat gender sa isang lipunan, lalo na sa trabaho na pinapalibutan ng mga lalaki? Mahalaga sa amin yan kasi nakakatulong in terms dun sa trabaho namin. Mas nagiging productive kami kapag ka nagsama-sama, men and women, ganyan. Pwede ko po matanong, ano po ang trabaho nyo? Ang trabaho ko is area coordinator. So, nag-handle ako ng mga manpower. Men and women din yung hinahandle ko ng mga tao. Last na po na tanong. Ano po ang pangalan niyo? Jasmine. Maraming salamat po. Thank you po. I am just a woman. Babae ka lang. Babae ka lang. Babae ka lang. Babae ka lang. Cruelty of